Lord, how they have increased to trouble me. Isang magandang araw sa ating lahat. Pagpalain tayo ngayon. Atin muling pag-aaralan ang subject na kung saan ay dumarating sa tao ang mga tragedy or yung sinasabing mga adversity or trial. At dito ay mayroon tayong pag-aaralan na kung saan ay makikita natin ay mga 10 mga bagay na mangyayari at ito ay may kinalaman doon sa kung saan ay ang tao nagigising siya o nagkakaroon siya ng awakening spiritually o yung kanyang spirituality kapag dumarating ang mga bagay na hindi niya inaasahan. So by the way, ang ibig sabihin ng mga tragedy na ito or sabihin natin adversity rather ay yung violence, disaster, sickness, and even death at mga crime or yung mga sinasabing nature na nangyayari like yung earthquake or tornado at may mga panahon na tumatama sa atin to and even yung mga pagsubok natin sa buhay na mabibigat. So yan ngayon ay kapag dumarating sa ating buhay sa totoo lang ay nagdadala sa atin na kung saan tayo nagkakaroon ng awakening. And I hope na magkaroon tayo ng awakening sapagkat pupwede na ang mangyari sa iba ay nagkakaroon ng panghihina at nada-down sila, nagiging hopeless. But then, una sa lahat ay talakayin natin yung number one na kung saan ay kapag nangyayari yung um, mga tragedy na ito o mga bagay na mahirap sa buhay natin ay nagkakaroon tayo na kung saan nagkakaroon tayo ng nare-remind natin ang ating sarili, nagkakaroon tayo ng reminder na ang buhay ng tao ay fragile or fragile. Okay, so fragile sa wikang Ingles na ang ibig sabihin nandyan siya pansamantala and then hindi siya panghabang buhay at changeable o pabago-bago o nagbabago-bago ang mga season o panapanahon ng ating buhay. Kasi nga, ang buhay natin ay hindi yan forever at yan ay may katapusan, mayroon limitation. Kaya yan ang nangyayari na na kung saan ay pag dumarating yung mga pagsubok, bigla natin nare-realize, napapaisip tayo na ang buhay nga naman ng tao ay hindi laging masaya lagi at laging masagana. May panahon na mayroon mga pain and suffering. Kaya pangalawa na bagay at it makes us think about our eternity. Okay, yung idea na pagka ang tao ay naggigipit at nahihirapan o nasa bingit ng panganib, ay naiisip niya yung eternity. Naiisip niya ang God, naiisip niya yung ano na lang ang mangyayari, paano kung mayroon buhay na walang hanggan? Paano ako makakapasok sa kaligtasan, yung kaligtasan na futuristic or future ang ibig ko sabihin future na ibig sabihin na yung ating eternal life. So yan ang pangalawa, it makes us and make people think about their eternity kapag dumarating ang mga adversity na ito and tragedy sa ating buhay. So, lalo na yung mga nakakaranas ng mga life-threatening, tama ba? Life-threatening na mga situation na halos mawala ang buhay at hindi may iwasang maisip natin ang ating eternal destiny. Kaya yan ang pangalawa. Pangatlo, it exposes our human weakness, yung pinaka-weakness ng tao. Of course, nakikita natin na pagka tayo ay malakas, malusog, maraming mga bagay o material, hindi natin naiisip yung ating vulnerability. At ito yung ang tao talaga ay hindi siya laging malakas, kundi siya ay mayroon din mga weaknesses. Unang-una, yung kalusugan natin, hindi siya laging matibay. At may mga pagkakataon na siyempre ay kahit na tayo ay very strong, may time din na nada-down tayo and to the point na
para nakakaramdam tayo ng pagkatalo sa ating mga dinadaanan sa ating mga buhay. Sapagkat ang ating, pagkatao bilang human ay maraming mga weaknesses. Weaknesses, ito hindi lamang sa kalakasan o sa ating strength, maging din sa ating morality o sa ating spirituality. May mga, weak points, or weaknesses na dapat nating matutunang ma-overcome. Okay, so dahil diyan ay kapag dumarating pa another number 4, 'pag dumarating ang mga hirap, trials na ito ay o tragedy ay it calls, people to repentance. Ito'y nagiging, panawagan, nagiging call ito sa mga tao, sa ating lahat, para tayo ay magkaroon ng pagsisisi. And malapit-lapit do'n sa salitang blame. We blame ourselves, we blame others sometimes. And then pinakamaganda na kung saan ay hindi tayo magbi-blame, kundi tayo ay magkakaroon ng tunay na pagsisisi, tunay na paglapit at pagpapakumbaba sa ating Panginoon kapagka may mga trahedyang dumating. At kahit wala, dapat lang na tayo ay madala sa sinasabing repentance o pagsisisi, panunumbalik sa ating Panginoon. Ito yung pagpapakababa ng pag-amin ng ating mga pagkakasala at kasunod nito yung atin namang pagpapasakop na kung saan ay mayroon tayong Diyos na kung saan ay dapat na nakasasakop sa atin. Okay. Number 5, it also breaks pride and self-discipline or rather self-dependence. Kakamali tayo, self-dependence. So itong bagay na ito, pride and self-dependence, ay bagay ito na hindi naman ito masama kung nasa tamang level. So ibig sabihin lahat naman ng tao may pride. Kapag ginagamit natin ito sa magandang bagay para tayo ay laging positive at laging tayo ay confident at laging may katatagan sa ating mga buhay at saka yung pagiging self-dependence naman ay kapag ito naman ay nasa level lang naman na kung saan ay hindi naman natin, binabaliwala ang grasya ng Panginoon, yung tulong ng Lord, yung kanyang pagkilos sa ating buhay. So ang ibig sabihin nito ay kung minsan mataas ang pride, okay? Mataas ang pride, sobra ang pride at yung pride na ito ay nagiging boastful na, nagiging mayabang na. At yung pagiging self-dependence ay hindi na umaasa sa Panginoon. Hindi niya na tinatawag at hindi na siya dumidepende sa Panginoon. Kaya self-dependence ay hindi nakakabuti kapag tayo'y nawawalan na ng relasyon sa ating Panginoon o pananampalataya. So kapag dumarating ang mga adversity na ito or tragedy or painful experience, well, nabi-break yung pride ng tao at nakikita niya na hindi niya kayang mabuhay na mag-isa lamang o walang tulong ng ating Diyos na makapangyarihan. Ito nga ba'y totoo? Kung kayo ay nakaka-relate na sa ating pinag-aaralan at gusto niyo mag-comment at gusto niyong mag-react, okey-okey, walang problema. Ilagay natin kung alin dito sa 5 nating napapag-usapan ang nakaka-relate kayo. So, turning now to number 6 ay kapag dumarating ang bagay na mahirap ay it opens the heart to prayer. And that is true. At makikita natin yung mga minsan napapanood natin at mayroon lindol na dumating or may bagay na hindi magandang karanasan ay napapadasal sila, napapatawag sila at tinatawag na Diyos ko, Panginoon. And then, yan yung mga tao na kung saan ay nakakaalala during sa mga panahon na hindi maganda yung pangyayari. So it opens the heart of many or yes to people upang tayo ay upang makapanalangin at natural instinct, kumbaga parang instinct na ng tao. And then may iba naman na hindi, pero karamihan naman ay napapatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at napapapanalangin. So yan ay isang katotohanan at human reaction. Alright, so dahil dyan ay turning now to number 7, kapag may tragedy, it reveals what truly matters.
Okay, it reveals what truly matters. What matters, okay. So ano ba yung mga bagay na nagma-matters talaga? Buhay, kalusugan, safety, and then yes, mawala na lahat, 'wag lang ang buhay. Mawala na o magkaroon ng ganito basta, 'yun ang buhay at ang mga mahal sa buhay. So, kasunod doon that truly matters ay yung relasyon natin kay Lord. Kung mawawala man ang lahat, wag lang ang relasyon natin sa Panginoon, yung ating salvation, yung ating connection and yes, relationship with God. So that really matters to us. So kung minsan kapag masagana lahat at lahat ay okay, ay hindi nagiging mahalaga yung mga bagay na kung saan ay dapat natin pinapahalagan. Nagiging relax ang tao at kung minsan ay to the point na nakakalimot. Alright, so number 8, pag dumating ang tragedy, it moves people to compassion and very understandable sapagkat yes, ang mga tao ay biglang sila para maging compassionate to the point na nagsasacrifice, tumutulong, ano pa, nakikiramay, nakikidamay at yung iba nagpupunta pa sa mga places para sila'y voluntarily ay physically ay naroon sila at kung minsan ay nag-aabot sila ng mga material and financial na mga tulong sapagkat nakita nila na kailangan tumulong dahil doon sa mga tragedy. So it moves people and even yung mga taong affected nung tragedy ay nagiging compassionate din sila sapagkat nararamdaman nila yung nararamdaman ng kanilang kapwa. So turning to number 9, it reminds people kapag may tragedy about the brokenness of this world. So anong ibig sabihin nito, brokenness of this world? Na ang ibig sabihin walang perfect sa buhay na ito at kahit na maganda na yung ating narating, kung minsan yung nature kaya niyang i-alter yung ating situation, yung ating kapaligiran, maging yung ating economy and yes, through yung mga disaster na nangyayari ay nagiging dahilan para mabago yung mga bagay-bagay at makaapekto in general. And dahil doon ay nagiging reminder ang mga bagay na ito na ang paligid natin ay hindi siya perfect. Lagi siyang may imperfection. The only thing na kapag dumarating ang mga tragedy na ito at nare-reveal yung pagiging imperfect ng ating paligid, like yung ating mga infrastructure, yung ating mga naipundar, yung ating mga naging pagsisikap at kung minsan isang saglit ay kung naapektuhan o nawala, and then doon natin nare-realize na well, hindi pala ganap at hindi perpekto yung ating naging pagkilos o yung ating mga nagawa. Kaya iyan ang mundo and then siyempre yung mga apektado minsan ng violence or crime ay sapagkat yan ang paliwanag o palatandaan na broken yung system o yung ating paligid at kahit anong pagsisikap ng anumang government, nakakasingit pa rin yung imperfection na ito. Of course, bunga yan ng kasalanan. Alright. So dahil diyan at pag dumarating number 10, pag may tragedy, it points to people to Christ as the true hope. Yes, ito ay dahil doon madaling ipahayag, madaling i-share na ang ating Panginoon ay nagbibigay ng pag-asa sa panahon ng calamity, tragedy, painful experience, mga trials natin na kailangan natin si Lord at dahil doon kapag ang tao ay nagkakaroon siya ng spiritual awakening, okay, and dahil doon ay nagkakaroon siya ng healing, nagkakaroon siya ng realization, nagkakaroon siya ng nagkakaroon siya ng eternal perspective. So, yan ngayon yung mga bagay na na-awaken, nagigising sa buhay ng isang tao kapag dumarating yung mga tragedy. So, 10 yan na mga bagay. So, number 1, life is fragile.
and it makes us think about our eternity. It exposes, kapag dumarating yung tragedy, it exposes our weaknesses and it leads us to repentance and even broken our pride and self-dependence. Nagkakaroon tayo ng awakening to open our hearts to prayer at it reveals what truly matters sa buhay natin, and then it moves people to compassion and also reminds people about the brokenness of this world, at saka yung pinakapanghuli, it points people to Christ as the true hope ng ating mga buhay. Kaya hayaan natin na ang tragedy na ito ay madala tayo sa pagpapakababa and pag-asa, at hayaan natin na ang tragedy or mga pangit na pangyayari sa ating buhay, kung ito'y dumarating o dumating, ito ay magdala sa atin sa malalim, malalim na pananampalataya, at also maging dahilan para makapaghanda tayo sa ating future na kung saan sinasabing eternity. Ibig sabihin yung perspective natin about yung eternal life. Na dahil diyan, 'pag nagma-mature na ang ating pananaw sa buhay na ito, pinaghahandaan na natin na, yes, gusto ko na yung pangako ng Panginoon ay aking ma-achieve, sapagkat walang maa-achieve dito sa lupa na kung saan na magiging permanente. Ang maa-achieve natin, sabi ng Panginoon, ay yung tayo makasama niya habang panahon or hanggang sa walang hanggan sa piling ng ating Ama. Kaya yan ngayon ang mga bagay na kung saan ay napakahalaga, na dapat na hindi sa halip na tayo magkaroon ng pagrereklamo, panlulupaypay, panlalamig, at higit sa lahat yung mawawalan tayo ng pag-asa, dapat ay maging source ito ng pag-awaken o paggising natin sa ating spirituality. Kadalasan natutulog, kadalasan ay parang stagnant, and then dapat ito'y magdala sa atin sa more pa, na tayo ay lalapit pa sa ating Panginoon. So dahil diyan ay tayo ay nagpapasalamat at sa lahat ng mga nakinig sa atin at yung mga sumusubaybay sa ating channel. Maraming salamat. Consider subscribing and liking or sharing, nang sa ganun marami pang makapanood ng ating mga pagbibigay ng positibong mensahe upang makatulong sa ating buhay pananampalataya, buhay pagsamba, at buhay paglilingkod. Sa inyong lahat, maraming maraming salamat, and see you next time.